Tiniyak ng Sandigan Bayan na magiging patas ang kanilang pagdinig sa mga kaso kaugnay sa pork barrel scam. Ito'y kahit pa raw appointee ni Pangulong Aquino ang dalawa sa mga mahistradong hahawak sa mga kasong plunder at graft. May report si Bernadette Reyes. Sina Presiding Justice Amparo Cabotahitang at Associate Justice Rafael Lagos, mga appointee ni Pangulong Noynoy Aquino sa Sandigan Bayan noong 2010. Sa 3rd Division na pinamumunuan ni Cabotahitang, napunta ang plunder at graft cases ni Senator Juan Ponce Enrile. Ang plunder at graft cases naman ni Senator Bong Revilla napunta sa 1st Division ni Lagos. Ang mga kaso naman ni Senator Jinggoy Estrada napunta sa 5th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Roland Jurado, na appointee naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kahit appointee daw ni Pangulong Aquino sina Cabotahitang at Lagos, magiging patas daw ang pagdinig sa mga kaso. Hindi naman yun ibig sabihin na porke appointee ka ng administrasyon, papanigan mo na yung mga kakampi ng administrasyon sa politika. Of course, mayroon sinumpaan ang ating mga justices na magiging patas sila sa mga lahat ng akusado at sa lahat ng mga kaso na iaakyat sa Sandigan Bayan. Binubuo ng 14 na justices ang Sandigan Bayan. Appointee rin ng Pangulo si Associate Justice Oscar Herrera Jr. ng 2nd Division, bagaman wala siyang hahawakang kaso. Bukod kay Jurado, siyang pang Associate Justices ang appointed din ni Arroyo. Si Associate Justice Gregory Ong, na appointee ni dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada, nag-inhibit matapos masangkot sa kaso ng PDAF scam. Marami na tayong mga nauna pang mga controversial cases. Kaya hindi na bago sa mga justices itong plunder case against the senators. Mas matataas pa mga presidente, dating presidente. Sanay man sa mabibigat na kaso ang mga justices ng Sandigan Bayan, tambak na raw sila ng trabaho sa ngayon. Humigit kumulang 3,000 kaso ang hawak nila, pero tinitiyak ng mga justices na bibigyan nila ng sapat na atensyon ang bawat kaso. Yung sinasabi ninyo na marathon hearing, malayo mangyayari yan dahil pag ginawa yun ng mga divisions ng Sandigan Bayan, that would be to the prejudice ng ibang kaso na pending sa Sandigan Bayan. Mapapabayaan yung ibang kaso kung itutuon ng Sandigan Bayan yung buong panahon nila dito sa mga bagong file na kaso. Bernadette Reyes, GMA News.